hello mga ka-viewers, welcome back ulit sa ating YouTube channel, Koi's Repair and Tutorial. So yan mga ka-viewers, sa hapon na to ay meron tayo i-repair. So ito po ay isang table fan, at ang brand naman ito ay Hanabishi. So ayan, nandun na yung kanyang ito na yung kanyang cover mga ka-viewers. Tinanggay na ng may-ari. So dito yung may-ari so ayan, inantayan nyo yung kanyang mga bis, yung kanyang electric fan. So yan, ang pang problema naman ito ay makita nyo, biak na yung kanyang pinaka gearbox. Yan po. At saka una kong nakita naman ito, napakaluwag. Pakita ko sa inyo. Yan, pataas pababa. Napakaluwag ng kanyang bushing. Yan. So ang problema nung tinitest ko, mayroon pa siyang kunting mayroon siyang kunting, parang pa siyang reading dito. Nga lang hindi siya stable. So ang pinagtaka ko bakit hindi nag-cut off yung fuse. Akala ko nagka-cut off yung fuse dahil na maluwag na napakaluwag na mga ka-viewers. Yan, nakita nyo. Meron siyang reading pataas pababa. Reading maluwag na siya. Meron siyang gap pababa pataas. So yan. So ngayon nga pala mga ka-viewers, bago pa tayo magsimula nito, so sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang i-like at i-share yung ating video. At higit sa lahat, pakipindot na rin yung bell, notification bell mga ka-viewers, at ilagay nyo sa all para kayo po ay ma-notify sa mga video tuwing tayo yung nag-upload ng bago. So ayan, set tayo mga ka-viewers. So ang gagawin natin dito ay itetest muna natin para makita nyo na totoo ba talaga na okay pa yan o hindi na. Yun. Ayan o. So dyan naman yung tester ko. Ito mo na mga kabirsa. Tapos kunin natin yung kanyang power cord. Ayan. So lagay natin dito mga kabirsa yung dalawang T-sprad ito sa dalawang plug na to, line 1 line 2. So kung nakita natin, yan o, meron tayo nare-read na 1.6 or 1.5 ohms, ayan, ohms yan, 1.k. Malaki na yung kanyang reading, 1.5k. Samantalang sana ito ay maliit lang, siguro unstable yung niya. May problema siguro yung pinaka outlet. Yan, yung kanyang pinaka switch. Taas na kanyang reading mga viewers. Yan. So mamaya i-open natin to, ay i-repair natin yung kanyang switch dahil sa tingin ko marumi yan. Kailangan lang ng linis. So yan. So inis natin gawin mga ka-viewers dahil mayroon tayong nakakuha dyan na reading. At dito naman pala sa kanyang motor yan, sa pinaka-kapasitor. Dito. So, itong dalawang linya na to. Yan. Tapos dito isa. Ayun tanggal pa. Yun. So nakita nyo, meron tayo narinig na 1-2. Yan, 1-2 siya mga kabis, 1-2. So 1-2 or 1-3. Yan, so sa tingin ko okay pa siguro itong motor na to. Yan, try na natin siyang tanggalin. Yan, so advance happy new year mga ka-viewers sa inyong lahat. Yan, sana po ay bigyan pa tayo ng ating Panginoon ng habang patagal pa yung ating buhay dito sa mundong ibabaw mga ka-viewers. Yan lang po ang natin, ang pinaka-importante sa pagsapit ng bagong taon. Yun, so tanggal na siya mga ka-viewers at atin siyang ibabras. Yan, sa natin. Yan, mamaya natin linisan ng maigi pagtanggal natin yung pinaka-cover nito. So next natin gawin, ito, sa kabal to So tanggalin natin itong kanyang pinaka-gearbox. Yan. So salamat mga kabirsa sa inyong walang sawang suporta sa aking YouTube channel. Yan, at sa mga silent viewers, organic viewers. Ayan, mega love shout out po sa inyong lahat. At ako po taos pusong nagpapasalamat sa inyo. Dahil hanggang ngayon ay
andyan pa rin kayo at patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel. Ay mga viewers. Yan. So hindi pa pala ito na-open. Lumalagitik pa pag gino-open yung pinaka-screw. Yan. Yan. So mayroon din palang mga best Hanabishi na hindi mahirap i-open, pero kadalasan sa mga Hanabishi matigas yung kanyang screw. Buti ito ay malambot lang. Dahil pag ito ay matigas i-open, wala tayong kailangan nating silsilin. Yan. Ayun. Yan. So dahil na-open na natin siya, atin po itong linisan mga kabiyers. Ang kagandahan lang dito, kung nakita nyo, mayroon siyang suporta na, may support ito na, yung parang lambo ata yan, pangtali ng mga motor, ng motor man or washing machine. So, buti ay tinali nila. Yung ibang brand ay hindi tinali, cable tie lang yung ginamit. Kaya pag tuwing lumalambot yung cable tie, lumulutong, wala na. Delikado yung pinaka-windings, mga hatak. Yun. So maya natin to lagyan ng cable tie. So dito tayo sa pinaka niya, pinaka bushing. So itong sa likuran mga ka-viewers ay tingin ko ay buong buo pa to, yung kanyang bushing sa likuran. Pero ito sa unahan, nakita nyo, napakalaking niya, awang tapos ayun, gas na. Gas sa mga viewers, yan wait lang muna. Kuha muna ako ng So gas siya mga ka-viewers. Ang gusto natin gawin naman dito, kailangan natin itong lihain. Ito. Yan. So tanggalin natin itong kanyang spacer, pan spacer, yung tawag sa iba dyan, or cooling pan spacer. Iba-iba kasing tawag dyan sa mga technician. Yun. So nakita nyo, mayroon siyang gas. Yan, may gas na. So hindi na ito maganda, kailangan natin itong lihain para yung bagong bushing na ilagay natin ay hindi masira agad. Yan. At makita nyo, nagkaroon na siya ng konting groove. Nandito may groove na siya. Yan. Ayan, may groove na siya mga ka-viewers. Paktay. So try ko itong palitan ng shafting dahil may groove na siya. So baka yan lang po ang dahilan ay masira uli. Mag back job tayo. Hirap pa back job. Daot na siya. Yan. So dahil sira ang bushing nito, yan, i-open natin itong kanyang sa ilalim. Ito. Yan. Yan. Matigas Ito mga bisa, kunin ko muna yung isa kong malaki na screwdriver. Ito. Ay ko. Nawala pa tayo isa kong screwdriver Sabi ko Susunod mo na bro. Dapat na dito, pagtanggal Kagwang na. So para hindi ito masira itong motor nito mga ka-viewers, pati ito tanggalin ko na to.
At kailangan ko lang naman linisan tong ano linisan tong kanyang pinaka switch. So tanggalin ko na dito para safety yan dahil ayun na, lang. Kailangan nating tanggalin yan mga ka-viewers. Itong ano dito kaya kailangan ko na yan linisan dahil yung kanyang reading ay hindi siya stable. Ano mga amplifier? Suluyo bro, aplayo ko bro, tuntun sa bangko bro. Diyan susuglan na bro. Katunang ba? Katutong gripin, naging tuwig ba? Okay na. Oh, ato aging December pod. December pod. Oh, ikaw sakto sa katuig. Ha? Asa? Walay? Wala na. 3 months pa ito, 2 months warranty. Wala na may warranty. Nalipay kayong tag-iya kay abog tuig. Lalo ni spark sulod. Ay spark. Tapos nihinay ng tingog. Yan. Dito yung kasama ko mga ka-viewers. Buti ay dalawa na kami dito. Akong gi-vlog niya akong gi-repair. Ayun. Nako. Ang galing ka mo ko. Ay. Dami kayo kabok ka. Ganon talaga mga viewers. Pag yung electric pan nyo ay medyo matagal na, maabot na ng taon-taon, itong dito talaga, ano to? Tawag dyan. Ano dyan? Alikabok. Yan. So dahil na-open natin to, so kailangan natin to putulin. At mamaya mga viewers ay atin ding ibalik. Wag tayong gagaya sa iba na puputulin sa liig. Hindi ako na ano dyan ha. Hindi ko naman sinisiraan yung kapwa ko technician, pero napangitan ako dyan sa ginagawang puputulin yung liig. Hindi ako ano dyan mga viewers. Hindi ako sang-ayon dyan sa puputulin yung liig. Pangit tingnan. Yan. Pag ganito, dito ko pinuputol yan yung switch na yan, dyan ko pinuputol para pag ibalik yan, hindi pangit tingnan. Yung iba sa liig, dito banda ito nila pinuputol. Ayan. So pangit kasi pag galaw-galaw yung electric fan, maaaring mahatak yun dahil ito may tension gagalaw-galaw din to. So mas maigi na sa baba natin putulin. Huwag sa liig. So depende naman sa mga technician. Depende sa diskarte. Sa akin lang yan ha. Sana po huwag kayong dyan, ma-open sa aking nasabi mga kapwa ko technician. Sa akin lang naman, comment ko kulin din yan. So kung sakaling gusto nyo din sa liig, pang madalian, so sa inyo, pero para sa akin, hindi siya malinis. Pag sa liig ilagay, putulin, pangit tingnan. Tsaka isa pa, delikado sa sa prone yun sa sunog. Maaring mag-spark yun mahatak yung lugtong. Gagalaw-galaw. So mas safety pag sa baba putulin. Ayan So kailangan ko nang linisin yan. Yan. Ito naman, yan. Kailangan natin itong tanggalin. Ayan. Kaso maliit at itong ko Dala pa niya wire. Ha? Wala niya kita lang picking wire. Wire lang. So yan. Tanggalin ko ito mga kabers. Hindi ko na ipakita sa inyo pagtanggal nito Baray na nahaba itong video natin. Pagkita ko na sa inyo pag matanggal ko na yan. Pati ito. Saligan medyo matigas So yan. Stay tuned lang mga kabers. So ayan mga kabers. Ay tapos na po natin ma-open itong kanyang Yan. So tanggal na yung bushing. At ito naman yung bushing. Yan yung sirang bushing. Yan. Kung makita nyo, kung ipasok natin siya, maluwang na. Yan sumasayaw ng lambada. Sumasayaw ng lambada yan. Wala na. Maluwang na mga ka-viewers, sumasayaw ng lambada yung bushing. So, yan, papalitan natin yan mga ka-viewers. At hindi lang yan, papalitan natin. Dahil, kung nasabi ko kanina, may groove na itong kanyang shafting.
So, pati ito, papalitan natin ng shafting. So, meron naman ako nakuha dito. Ito. Galing sa aking mga collection ng mga sikanan na ano. Ako kasi hindi mahilig magtapon ng mga ganito. Dahil alam ko ay magagamit ko pa yung intact na pisya. Yung pisa nito. Kasi ito pag binibili mo, dito sa Zamboanga sa amin ay mahigit to 150 pesos. Ito shafting lang. Kaya sayang naman. Malaking ano na yan, impact sa customer. Kasi mahal-mahal. So, ang pagtanggal nito mga ka-beers ha, ito, tanggalin natin ito, pakita ko sa inyo para ito tanggalin. So, martilyoin lang naman to. Ayan. Ayan o, pupukin natin dito. Ayan. O yan, di ba? Ganun lang kasimple. Ayan, dahil may ano yan, ilisan muna natin ng konti. Ayan o. So, wala na yung shafting. So, ang ano natin dyan, itong nakuha kong shafting. Galing nito sa mga sirang electric fan eh. Yung nagpaparepair na hindi na kinuha. So hindi ko tinapon kasi sabi ko pwede ko pang gamitin yan. So ito, ano, kung nakita nyo mayroon niyang butas dyan, ito sa unahan. Dahil itong shafting na to at sa original ay hindi magkapareho, you know? Ano, hindi magkapareho, mahaba itong sa original. So ngayon, ito yung gamitin natin. Ang pagpasok nito, itong sa likuran, ito po ang ano nyo, gano'n na, wag nyo dito sa unahan. Pag dito sa unahan ipasok, nako, mahirapan kayong ipasok ito. Mahaba-haba yan. So, ang technique dyan para madali lang, ito sa likuran yung ipasok nito sa pinaka, ito. Na ano pa ta, itong rotor niya. Ang tawag nito rotor. So, ipasok nyo lang yan, tsaka sabay, ito, pukpok. Yan, papupukin nyo lang. Tapos, tansahin nyo lang mga kabers yung haba dito. Yan, tansahin lang, tansahin. Yun. Ayan na siya. Tapos, ilagay nyo muna yung ito. So, yun. Yung kanyang spacer. Yan. So dahil yung spacer nito ay biak na, so hindi ko na ilagay yun, isa. Dahil biak na yun. Yan. So ito yung sa likuran. Ano? O, diba? O. Yan. Ganun kahaba. Pwede, wait lang. So medyo, ano siya, maiksi. Haba natin kunti. Yun. Sobrata. Patay ng bushing, you know? Sobra-sobra. So, ipurad natin siya. Yun. You know? O yun, pwede na yan siya mga ka-viewers. Meron pa yung spacer eh. Lagyan pa natin ng another spacer. So, tugma-tugma yan. So, ito ilagay natin. Spacer na to. Yun. Yan. So, pwede na yan mga ka-viewers. Dahil kung nakita nyo, saktong-sakto siya. So unahan naman, maglagay tayo ulit ng spacer again. Again and again. Ayan o. Ayun. So ganoon lang kasimple. Tapos kuha tayo ng another spacer para hindi yan pangit tingnan yung kanyang ano pag iikot yan. So yung spacer nito So maya na. Hanap pa tayo ng spacer. Walang spacer. Parang ano ata. Mga viewers. Ito pala. Ito. So maya natin tsansahin yan kung okay na ba yan. Ngayon, pangalawa natin gawin, dahil okay naman to, ayan, mayroong ano na, mayroon na siyang rotor. Yan. So nabalik na. Ito naman, yung kanyang pinaka-bushing. Ang pag ano dito, kasi nakita nyo mga viewers, wala na siyang foam. Yan, lusaw na yung foam. So ang gagawin natin dyan, ito, salpakan natin ng ano, filter ng sigarilyo. At yan po ay, ano ko yan mga viewers, subok ko na yan. Ginagawa ko, bali filter ng sigarilyo ginagamit. At po tayo dito ng bagong bushing. Yan. So yan, bago yan mga viewers, baka isipin nyo na sinauli natin yung bushing na sira. So yan, bago yan. Yan. So isalpak natin dito. Tapos bago natin isalpak yan, yan, atin yung, ayan, lagyan ng langis. Dahil ito po ay na tuyuan ng langis. Yun. Yan. Yan o. So okay na yan. Medyo marami-rami yung nailagay ko, mga ka-viewers. Yan o. Yun. Ayun o. So next natin gawin, isauli natin yung kanyang pinaka
flower lock. Yan. Ito ang medyo ano din, medyo mahirap-hirap. Dahil kailangan ito ng timing. So ganun mo siya, tapos sabay ano no? Sabay tulak. Yan, pag natulak mo na, yan o, napasok na yun sa kabila. So ito naman sa kabila ay pupush nyo lang ng hindi pa ako, kaya ako mahirapan na flat screw. Yan o. Ano lang mga ka-viewers. So pasok na. So dapat ito, hindi yan malambot, kasi pag malambot yan, gagalaw-galaw yan, nako, hindi ikot yung inyong electric fan, maghahaming yan. Nakakalain nyo ay sira na yung motor, pero hindi pala motor, mali pala yung paglagay nyo sa bushing. So dahil malambot yung bushing, pwede lang maigalaw. Ang tendency dyan, pag may power yan, itong pinaka-rotor nyo ay hilain yan ng magnetic, kasi magkaroon to ng magnetic eh, yung kanyang pinaka-motor. So yan, ito, magkaroon to ng magnetic, so hilain ito dahil malambot yung bushing, maluwag, so hilain ito pa gilid. Ang ano yan ay hindi iikot yan, maghahaming lang. So dahil dito na tayo mga ka-viewers, nasalpak naman yan. So check up natin tong pinaka-motor nito. Dahil nag-ano ko kanina, bakit siya 1,000 plus yung reading nito. Yan. Yan. So dahil ito ay Hanabishi, yung combo nito mga ka-viewers ay color white. Yan. Dahil Hanabishi siya. Yan. So lagyan natin itong ating tester. Sa baba, makita lang naman siguro. Ay, hindi pala. Dito tayo sa gilid. Ayun. So, common. At saka, dito tayo sa kulay, ano to, red o pink. Yan, 700. So, good pala yung kanyang motor mga ka-viewers. Tama yung aking hinala na yung switch ay may problema din. Ayan o. So, 798. So, next tayo. Dito tayo sa kulay gray. Ano, ay tanggal pa. Ayan. So 800. So mas mataas sa kanina kasi 700 lang yun eh. Ito 800. Oh, dito tayo sa kulay yellow. So maaaring ito ay mamababa. Number 3 ito eh. Yellow. Ayan o. Oh, number 3. 638. So mababa siya. So ibig sabihin ito yung number 3, number 1 yung gray, number 2 yung ito kulay red. So ganoon lang mga ka-viewers ang pag-testing. Dahil buo to, ibig sabihin buo din yung kanyang thermal fuse, walang problema yan. So dito naman tayo sa pinaka-motor. So ulit natin itong kanyang shafting. Bago yan, maglagay muna tayo ng oil. Yan. At sa kabilaan mga ka-viewers. Itong isa, hindi to, mali itong pag ano ko. Ito pala yung, mali yung natak ko. Hanggang na, ay nako. Ayan. So kunin natin itong screw nya. Dahil magpalit din tayo ng gearbox. Medyo ano pala to. Multiple yung sira nya. Yan. Ayun. So ito ay buhusan natin ng langis dahil okay naman ito mga ka-viewers. Yung ano nito, bushing, walang problema dahil kung nakita nyo kanina, makinis pa yung sa likuran. So pag makinis pa yung shafting, ibig sabihin yan, buo pa din yung kanyang bushing, walang problema. Dahil pag sira yung bushing mga ka-viewers, sisirain din niya yung shafting ng ating electric fan. Katulad nung sa unahan, sira na yung bushing, so nasira din yung pinaka-shafting. Kaya nga tayo nagpalit ng shafting eh. Dahil mayroon na siyang groove. Yun. Ayun. Papasukin na natin sa ilalim. Igalaw-galaw natin sa mga kabis para papasok yung oil. Tapos buhusan natin uli. Yun. Yun. Pwede na yun mga ka-viewers. Yun. Yan. Tapos ito, salpak natin to. Ayun. Napaka ano na. Napaka swabe. Swabing swabe. Yan. So dahil pag ganun yan,
maluwag na siya. So palapan na natin to ng cable tie. Yan. Tapos pala, bago natin salpak yan. Yan natin, cable tie. Dahil ano na yan siya, maluwag yung kanyang tali. Cable tie na dito. Cable tie. Yun, kahit dalawa lang mga kabis, pwede na. Dalawang cable tie. Ang paglagay naman ng cable tie mga kabis, huwag kayo basta-basta saan-saan maglagay. Dahil yung iba na hindi nilagyan ng ano nito, manufacturer, may ano yan, may wire yan na nakalawit. So pag yan po nahatak nyo, dahil nalagyan ng cable tie, kaputol yan. Kung saan yung may tali, doon lang din maglagay ng cable tie mga ka-viewers. Para safety ng ating gawa. At hindi mapuputol yung windings. Yan. Ayun. Ayan. So nalagyan ko na siya ng cable tie. Putulin natin yan. Dahil sa gabal yan, sa gabal. Yan. Tsaka ano pa, sarante. Sarante. Ayun. Ngayon naman, ito. Pasok natin ito mga ka-viewers. Ang pagsaon nito mga ka-viewers, kung hindi nyo alam, ayun o. Kita nyo may ano yan, may tatlong butas yan para sa screw. Yung sa taas, ground yan. So itong sa gilid, pag ano yan. Yung dalawa, kabila yan. Pag ano yung ano nyo, yung plastada nya, pag ganun. Para hindi kayo malito kung paano ibalik yung tong tawag nito, kanyang takip. Yun. Yan, mali pata. Yun, ito tayo malagay, mga viewers. Ayun, so medyo ano So, pwede din natin tong iganon sa mga kabiso. Ganon. I-reverse. Kung sakaling hindi siya tugma. Ganon. Pwede din pa ganon mga ka-viewers. Walang problema yan. Ang nyo lang, na hindi magasgasan yung kanyang windings. Pag yan ay nagasgasan, wala na. Sa halip na magawa, baka hindi na. Kaya, kunting ingat lang talaga sa paglagay ng windings nito. Yan, so hatakin at iganon din. Yan, wala siyang mga kabers, wala siyang distance. Taktay. So, magbawas tayo nito mga kabers. Yan, magbawas tayo dito tayo magbawas sa likuran. Dahil wala siyang distansya, medyo makapal yung yung bushing na ipinalit ko, yung replacement ay makapal. Para dito sa original. So, kailangan natin magbawas ng spacer mga ka-viewers. Yan. Kunin natin yung dalawang spacer para luluwag yan. Yan. Ayun. So, meron siyang kunting oh. Meron siyang kunting distance mga ka-viewers. Okay na yan mga ka-viewers. So, ayan. Sauli natin itong itong apat na to. Ayan mga ka-viewers. Sauli natin itong apat na to. Ito. At meron pa ito isa Ano yung isa nito? Wala pa yung isa. Ito. Yan. So,
Ay mga kabers, hindi ko na ipakita sa inyo ang pagsauli nito. Higpitan lang naman yung 4 na screw na yan. Tapos palitan ko yung itong pinaka gearbox niya, at ito yung ipalit ko. Yan. Yan po yung ipalit ko dahil itong gearbox niya ay biak na. Ano? So sira na to. So ito yung ipalit ko. So pakita ko lang sa inyo pag tapos ko nang ma-install itong mga kabers, ha. Itong kanyang kaha. At lahat-lahat na. Yan. So yan, station lang uli. Yan. So wag kayong alis diyan sa ikanyong pwesto. Balikan ko lang kayo pag na to. Matapos ko na itong ma-install. So ayan. Ayaw lang niliremis. So yan mga ka-viewers. So okay na po yung ating ni-repair. So yan, nakikita ko sa inyo. Yan po. O yan o. So na-symbol ko na. At yung pinalitan nito ay mga ka-viewers, isang shafting. Ito po shafting, gearbox, at saka bushing. Ayan. At saka pati nito mga ka-viewers, itong kanyang kapasitor. Ang ginawa ko ay dahil wala akong kapasitor nga pagkapareho. So dinalawa ko siya mga ka-viewers. Yawan, ginamitan ko ng tawag dyan, pinagbabawal ng teknik. So dinalawa ko yung kapasitor, pero inano ko siya, tinitest ko muna kung hanggang 1.5 lang yung kanyang reading, kasi pag aabot pa yan ng 1.2 microfarad masisira itong kanyang winding dahil manipis lang. So okay na yan mga ka-viewers, naano ko na yan, na-symbol ko na yan. Pakita ko sa inyo mga ka-viewers, ha. Wait lang pala, oh. So ito yung ating outlet. Plug natin yan mga ka-viewers. Ayan o. Ayun. Pwede na yan. Dahil na-plug na yan. Yan. Tingnan ito sa number 1. Yan o. Kumikot ka agad o. Yan. Kumikot siya kagad mga ka-viewers. Ayan o. 1 pa lang yan. Tapos number 2. Yan, medyo nagbabibrate lang. Kunti. Dahil yung kanyang kanyang LSC ay hindi na sa kanya. Yan. Number 3. So yan, goods na yan mga ka-viewers. Yan o. Goods na yan. Ayun. Ayun. So yan. So sa next video na ako mag-shoutout mga ka-viewers, ha. So shoutout ko na lang kayong lahat na. Okay mga tawag dyan, kapwa vlogger, at sa inyo mga ka-viewers na palagi nanonood sa aking video. So mega love shoutout po sa inyo lahat, at advance Happy New Year po. Yan po mga ka-viewers. Ayun na, gumana na rin yung TV nang ni-repair na aking kasama. So yan mga ka-viewers, okay na, gumana na yung ating electric pan na ni-repair. So success tayo dito. Ayun na, ayan si Sir, oh. Ayan si Sir, ayaw magpakita. Ayaw magpakita sa kanyang mukha. Ayan Sir, anong masasabi nyo dito Sir? Goods. Oh, goods daw. Pasensya na mga ka-viewers, hindi ko pwede ipakita yung mukha ni Sir. Ayaw ni Sir na makuha ng video. So ayan, yan na lang natin. So yan, siya naman nagsabi, okay na daw, goods na. So yan mga ka-viewers, okay na. Yan oh, okay na siya. Yan, gumana na. So yan. So bago pa ako mag-end pala. So kung mayroon kayong nakuhang kunting idea sa aking sinishare na kunting kalaman, so sana po huwag niyong kalimutang i-like yung aking video, i-share sa iba, at higit sa lahat, paki-subscribe na aking channel mga ka-viewers. So ayan po. At ayan, advance Happy New Year. Bye bye po. Bye bye.